Ngayong ina-naturalize na si Benny Boatwright ng Gilas Pilipinas ay meron na tayong 4 na pagpipilian sa kanilang pool. Halina't pag-usapan silang lahat. Una, si Ange Kwame. Sa kanilang 4, si Kwame siguro ang pinaka hindi mapapansing naturalize sa susunod na mga taon. Masaklap yun dahil bata pa itong si Kwame at merong potensyal. Right now sa France siya naglalaro ng pro ball at nag-average siya ron ng 10.6 rebounds at may magandang efficiency. Buti na nga lang may opportunity siya na lumaro sa Europe. Sa Pilipinas kasi limited talaga ang oportunidad para sa mga naturalized Filipinos dahil hindi sila tinatanggap sa ating domestic leagues bukod sa pagiging import. Sana lamang ay magtuloy-tuloy ang career niya overseas para sa patuloy niya ring development at syempre ganoon na rin sa financial side. Sa FIBA naman, 2022 pa siya huling nakita sa Gilas Pilipinas sa Asian qualifiers yon. Pero simula na naturalize na rin si Brownlee noong 2023 ay wala nang sumunod na FIBA call-up para kay Ange. Buti na lamang may Asian Games din last year kaya nakakalaro siya at nakasama ang naging turon dahil pwede silang magsabay ni JB. Pero ang kaso, every 4 years lang ang Asia habang every 2 years naman ang SEA Games. Bukod sa mga tournament na ito ay uncertain pa kung kailan natin sunod na makikita si Kwame sa national team. Sunod, si Benny Boatwright. Napag-usapan na natin siya noong nakaraan. Isang 6'10 forward, floor spacer at bata rin. Isang taon lang ang tanda niya kay Kwame. Gumugulong na ang naturalization nito pero kung sakali nga sa kanilang 4 tingin ko magiging third option lang siya sa ating pool. Yan din ang reason kaya nga nanalo ang Jordan kay Rondae Hollis Jefferson at tinanggihan ang offer ng Pilipinas dahil may Brownlee at Clarkson na tayo. Gusto raw lumaro kagad ni RHJ at hindi lang basta pang reserba ng national team. Buti na lamang ay open si Benny sa ganito na kung healthy sila JB at available si JC malamang hindi talaga siya mapipili. Kagaya ni Kwame, tanging sa mga SEA Games at Asia lang malaki ang chance nila lumaro. Dahil sa hirap ng availability ni JC, maaaring maging second option naman siya ng team, lalo sa mga hindi ganong kalalaking tournament. May edge din kasi siya kay Kwame kung skills ang pag-uusapan, kaya kahit pa paano, mas mataas ang chance niya na lumaro kung for some reason ay wala si Brownlee. Pero nag-i-import din to overseas subject pa rin ang availability niya kung makalalaro siya, kaya hindi pa rin sigurado. Ibabato lang talaga ang pangalan niya sa naturalized pool ng Pilipinas at sa tanong kung kailan siya makalalaro malalaman pa sa hinaharap. But nonetheless, good choice pa rin tong si Boatwright dahil sa unique na ma-offer niya para sa Gilas. Next, si Jordan Clarkson. Walang duda na si JC ang pinaka-talented sa lahat ng mga naturalized players natin. Plus may dugong Pinoy rin talaga, di ba? Yun nga lang, sa binubuong koponan ni Coach Tim Cone, napaka-importante ng chemistry. Kaya nga naglabas sila ng saktong dosing players lang para sa next 4 years. Wala rin si JC, kaya wag tayong umasa na makikita siya sa national team sa susunod na mga taon. Kailangan kasing makasama talaga siya ng koponan gawa nga ng sistema ni Coach Tim. At mahirap makasama ng matagal ang katulad ni JC dahil nga established ng NBA player to. Kaya sa ngayon ay mahirap pa maisip na makikita natin muli siya sa Gilas at least sa first 2 years ng cycle. Pero tingin ko naman may case tong si JC para sa 2027 World Cup, diba? Dahil by that time ay 39 years old na si Justin Brownlee. Sabi nga ni Coach Tim Cone habang nagpapatuloy ay magiging factor talaga ang age at health ng mga players natin. Isa pa, high IQ na player naman tong si JC. Kapag may enough time na mabigay, ay mapa-fully integrate naman to sa system. Mga NBA players nga after ng trade salang kagad So iba naman yung sistema ni Coach Tim pero you get the point about sa basketball IQ ng mga lihitim mong NBA players. Panghuli, Justin Brownlee, ang ating numero 1 priority sa 4-year cycle na ito. Kung manatiling healthy si JB, tsak palagi itong present sa national team dahil malaking part nga siya ng Gilas squad ni Coach Tim Cone. Gamay na gamay niya na ang sistema at pasok na pasok ang skillset niya para rito. Proven na rin yun sa international nang buhatin niya ang team para sa gold medal sa Asian Games. In 2 games din sa Asia Cup qualifiers after ng kanyang mahabang pahinga ay nagpasiklab din kaagad si JB. Pero saan makukondisyon pa ito lalo ngayong balik pro ball na rin siya sa Indonesia at ganoon din pagsimula ng import-laden conference sa PBA. Kaya sa oras na lalaban na sila sa Latvia sa OQT, okay na itong si JB. Sana lang ay palagi talaga siyang healthy. 35 na kasi siya ngayon at 39 naman sa 2027 World Cup. As much as gusto natin si JB, sa age na ito nagsisimula talagang mag-decline ng malaki ang laro ng karamihan ng players at dumarami na rin ang iniinda. Hopefully, hindi ganun ang case para kay JB dahil sa lahat ng naturalized players natin ngayon, siya talaga ang pinaka-fit para sa isang Tim Cone-led team. Yon, Kwame, Boatwright, Clarkson at Brownlee. Sila ngang 4 ang nasa naturalized players pool natin. Iba't ibang uri ng players at may kanya-kanyang skillset. Good problem ito para sa Gilas Pilipinas na may surplus na tayo ng mga naturalized. Pero ikaw pare ko, kung bubuo ka ng Gilas team sino ang pipiliin mo sa kanila?